Love is like magic. Bigla itong uma-appear sa hindi inaasahang pagkakataon. Palulutangin ka sa kilig, ita-transform ka into a different person. Ito ang mahika ng pag-ibig. Despite being sudden and unexpected, kaya tayo nitong baguhin for the better. Nagpapadya ang hangin na nakapalibot sa'kin. Tila mayroong pahiwatig, ako'y nananapik. Di namang napilitan, kusana lang naramdaman ang di inaasahan. Pagunay ng kalawakan, ibon sa paligid umaawit-awit, nagtutulala sa nakakaakit-akit mo. Tinatangi, napapangitin mo ang aking puso. Sakay na po kayo. Dolores po kayo dyan. Sakay na po kayo. Dolores. Sakay na po. Dolores po, sakay na po kayo. Sakay na po. Barkadang mag-outing. Mga Gen Zs, mga hindi sanay mag-commute. Siguradong maingay buong biyahe. No way. Boys at the back, mukhang mga varsity players. Galing pa yan sa training, siguradong mga pagod yan. Maghihilik buong biyahe. No deal. Mag-asawa? Mukhang mga bata pa. Mag-aawayan hanggang mamaya for sure. Buntis din yung babae. Mukhang kabuanan na. Hindi ako ready maging instant kumadrona. Pass! Iha, okay ka lang? Kanina ka nakaharang, oh. At dahil dyan, naligtagan pa ang mga sospek sa karumal-dumal na pagpatay kay Matet. Buwas the main opportunity and motive para sasakinan 30 beses ang simpleng ginang na to. Diyos ko, yung asawa nga yung pumatay. Sobrang obvious naman yung motive nito. May nakaupo dito? Yung asawa yung pumatay. Ha? Wala nakaupo dito. Walang bag, kaya mukhang local lang. May binisita o nilakad lang to siguro sa Manila. Magandang katawan in fair. Nagji-gym for sure. Nagji-gym to ng hapon o kaya gabi. Hindi kasi siya mukhang morning person. Mukhang educated naman. Pero sa ganyang kagwapo, mukhang mababaw. Pagtulong lang po sa anak ko may sakit. Ano yung matambok sa pantalon mo iyo? Salamat po. Labag sa batas yung ginawa mo. Hindi ko makita kung anong mali sa pagtulong. Well, you're just encouraging them. Imbis na mag-aral or magtrabaho na lang sila, mas naengganyo pa silang mamalimos dahil sa mga nagbibigay.
Nasasabi mo lang yan kasi mayaman ka. Di mo alam kung gaano kahirap maghanap ng trabaho or gaano kaliit ang oportunidad ng mga taong hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya please lang ayoko makarinig ng mga pangaral na dahil tumurong lang ako. Ayon sa nag-report ng mga pulis, may manakuha silang blood samples na hindi sa biktima. Posibleng galing ito sa salarin. Pero sino? Wag. Wag mong gawin yan, wag. Wag mong gagawin yan. Wag! Okay ka lang? Huwag kang mag-alala. Hindi ko pa nainom yan. Salamat. Mukhang matindi yung panaginip mo, ah. Oo, kinagat daw ako ng aso sa panaginip ko. Alam mo ba, sabi ng best friend ko, kapag kinagat ka ng aso sa panaginip mo, ibig sabihin you're in danger. Pero hindi naman ako naniniwala kasi dun. It's just some nonsense explanation. So, hindi ka naniniwala sa mga signs? Science? Science based on science? Oo naman. Science na malapit na umulan, signs and symptoms na may mali sa katawan mo? Oo, naniniwala ako. As a bio student, naniniwala ako sa science, sa science, sa research, sa pattern, ganyan. Ikaw, naniniwala ka ba dun sa mga science, sa mga meanings ng panaginip? E di sa tingin mo may immediate danger na malapit? Malay mo, meron talaga. Ako kasi, as a true crime fan, naniniwala ako marunong na ako mag-profile ng tao at base sa observation ko, wala namang mukhang dangerous sa mga pasahero. Akala ko ba based on science ka? Ba't parang judge mo yung tao based sa itsura nila? Scientific ba yun? Kini-question mo ba yung profiling skills ko? O sige. Test natin yung profiling skills mo. Simulan mo sa akin. Kanina pa kita na profile, no? Kaya pala tingin ng tingin ka sa akin. Di naman sa ganun. Sige, game. Anong pangalan mo? Hindi naman kasi ganun pag-profile, no? Hulaan mo lang. Ikaw, Johan. O kaya, Johnson. Basta yung John, tapos ginawa lang fancy ng mga magulang ko. Mali. Malayo. Basta, ikaw muna si Johan ngayon, okay? For starters, local ka. Kasi wala ka namang dalang bag. So,
Baka meron ka lang inasikaso or binisita sa Manila. Maganda yung build mo, so nagja-gym ka. Ano ka ba? So, anong conclusion mo? Danger ba ako sa'yo? Parang di naman. Mukha ka namang mabait. At base sa usapan natin kanina, I feel like you have a strong sense of morality. Kaya, I feel like you're not gonna do something bad that will harm me or anyone here. Criminal profiling is a science. Marami na akong napakinggan tsaka napanood tungkol dun. Ayun. Tingnan mo yung mga rich kids sa likod. Tingnan mo. Sino sa kanila yung token middle class na sinama lang para may tagaluto sila? Sino? Yun yung nasa dulo. Ayun, siya lang may suot ng fake. Diba? O, komportable. Hindi niya first time sa bus. Ay, tingnan mo yung kuya sa likod nila. Tingnan mo, yung mukhang goons. Diba? Mukhang goons, tirik na tirik ng araw, kapal-kapal ng jacket. Okay lang kaya siya? Pero, feeling ko hindi to masamang tao kasi kung may balak siya, di sobrang obvious niya naman, di ba? Yung mag-asawa, ano sa tingin mo? Sobrang nasa-jams na ako. Anong gagawin ko? Bigyan mo muna, malayo pa tayo. They're still young, so I guess it's their first baby. Sige na, dali na. Ano? Mahilot na eh. Aray ko. Anong gagawin? Itigil ang bus! Manganganak na siya! At ngayon nga po ay nasaksihan natin ang isang himala ng ating Panginoong Diyos. Isang biyaya po ang pinagkaloob niya sa mag-asawa. Kaya naman, napakapalad po natin dahil nasaksihan natin ito mismo. Hindi rin. Kung biyaya yun, hindi niya hahayaang malagay sa peligro yung nanay at anak mo. Shhh! Baka marinig ka. Ano naman? Nagsasabi lang naman ako ng totoo. It's a biological thing. It's nature. Wala namang kinalaman yung higher being about it. Kaya marapat lamang po na humingi na ng tawad ang mga taong may taliwas na paniniwala at may maiitim na balak. Hindi pa po huli ang lahat. Mapagpatawad po ang ating Panginoong Diyos basta't manalangin lamang po tayo sa Kanya dahil nakikinig siya. Di rin. Hindi ka ba naniniwala sa Diyos? Tungkol sa tanong mo kanina, super religious ako before. My whole family was. Even my dad. He's a doctor. Pero ang pinaka-religious talaga sa amin, si Mama. She was such an inspiration. But then, she got into a car accident. That time, I prayed so hard. Wala na ako ibang dasal kundi gumaling siya, na makasurvive siya. Lahat ng personal prayers ko, I did care. Pero wala, hindi niya ako pinagbigyan. I'm sorry. Pero okay na yun. Okay na ako ngayon. Strong, independent woman na ako ngayon. Okay na ako. Actually, kaya ako nandito ngayon kasi papunta ako sa kasal ng papa ko. His second wedding.
O, di ba? Sila naka-move on na. Kailangan okay na rin ako. Di ba? Yung sitwasyon mo dati, yan yung pinagdadaanan ko ngayon. I'm sorry. Okay lang. Kaya, kailangan kong manalig kahit ang hirap. Mapagbigyan niya sana ang nag-iisa kong panalangin at mapatawad niya sana ako sa gagawin ko. Gusto mong pakinggan yung pinapakinggan kong crime podcast? Maganda to, sobrang interesting. Kaya ka naman pala binabangungot, karumal-dumal na krimen yung pinapakinggan mo pang patulog. Ang complex kasi. Ang daming reasons why people are pushed to do crime. Ano yun? Sabi ng favorite podcaster ko, may dalawang main reasons lang naman. One, a crime driven by emotions. Most likely love. At yung isa, syempre, money. Oh, ipiplay ko from the start para masimulan mo. Kapag nakatulog ako or mabangungot ako, kisingin mo na lang ako, ha? Kapag nakatulog ka, isipin mo na lang nakatabi mo ako. Para hindi ka na bangungutan. Ipapadya ang hangin na nakapalipot sa akin. Tila merong payawatig, ako'y nananapin. Di naman napilitan, kusa na lang naramdaman. Ang di inaasahan, pag-uwi ng kalawakan. Okay ka lang? Oo, okay lang ako. Kaya lang nakatulog ako, kainis, di ko tuloy napakinggan. Ano, yung asawa yung pumatay, di ba? Secret. Ito naman eh, ano na, muntangan naman to eh. Sino nga? Wait. May stopover po tayo. Yung mga gustong kumain at umihi, may 30 minutes lang po tayo. Kain tayo. Uy, okay ka lang ba? May kakilala rin akong katulad mo. Yung nagkakaroon ng masamang panaginip. Halos gabi-gabi, kailangan ko siyang samahan. Kasi gusto ko pagising niya, ako yung nakikita niya. Para alam niyang ligtas siya. Na nandito lang ako. Girlfriend mo? Kapatid ko. 14 pa lang siya. Pero nung 13 siya nagkaroon ng mga masamang panaginip. Akala ko normal lang pero nakitaan namin siya ng symptoms. Yun pala, brain tumor na. I'm so sorry. Yung mga bangungot niya, baka related daw sa brain tumor niya. Naging
literal na bangungot para sa amin kasi kami na lang dalawa sa buhay. Yung bangungot niya, bangungot ko na hindi ko nga siya ma-admit sa ospital. Kaya, para magising na kami, may kailangan akong gawin para sa surgery. Kailangan ko nang gawin. Agad. Diba kanina sa panaginip mo, ibig sabihin may peligro sa paligid mo. Paano kung sabihin ko sa'yo totoo yan? Anong ibig mong sabihin? May sasabihin ako sa'yo pero huwag kang magpapanika. Ano nga yun? Sa susunod na bayan sa Dolores, mga hostage ang bus na sinasakyan natin. Ano? Shh! May mga holdapper tayong kasama sa bus. Kaya kung ako sa'yo, kung ayaw mong madamay, umalis ka na. Sabi ni Connie, tuloy ang bakasyon ng mga bata ngayong Sabado. Sasakay sila ng bus, marami tayong makukuha sa kanila. Sila number 1 target natin, pero idamay na natin ang ibang pasahero. Sa Dolores natin gagawin ang mismong pag-hold up. Nakapwesto ka na dapat doon, Peter, para sa getaway vehicle natin. Bangko Sentral, tutuloy ko to. Rizal, hindi. May nakaupo dito. Pantulong lang po sa anak ko may sakit. Ano yung matambok sa pantalon mo, iyo? Salamat po. Kaya marapat lamang po na humingi na ng tawad ang mga taong may taliwas na paniniwala at may maiitim na balak. Hindi pa po huli ang lahat. Mapagpatawad po ang ating Panginoong Diyos. Test natin yung profiling skills mo. Simulan mo sa akin. Danger ba ako sa'yo? Parang di naman. Mukha ka namang mabait. I feel like you're not gonna do something bad that will harm me or anyone here. Okay ka lang? Kinagat daw ako ng aso sa panaginip ko. Sabi ng best friend ko, kapag kinagat ka ng aso sa panaginip mo, ibig sabihin you're in danger. Nakakatunog na yung katabi mo. Idamay natin mamaya para hindi tayo sabit. Hindi mo
kailangan gawin yan? Kailangan ko. Di ba sabi mo kanina yung pagmamahal, pwede magtulak sa isang tao gumawa ng krimen? Isa ako doon. Paano kung matutulungan kita? Di ba sinabi ko sa'yo, Doktor si Papa, he has connections. Sigurado kung pwede kanyang matulungan. Parang awa mo na, huwag mong gawin to. Kahit na lang para sa kapatid mo. Kahit hindi na para sa'yo. Basta, aalis lang ako dito kung aalis ka din. Oh, 5 minutes na lang. Lalarga na. Ano? Tara na. Ano? Tara na. Sige, samahan kita. Sabay tayo umalis. Sumusunod sa atin, ha? Takbo! Okay ka lang? Opo, yun po yung plate number ng bus. On the way na po pa Dolores yung bus ngayon. Paano mo ito nalaman? Napansin ko lang po. Magaling po kasi ako mag-profile ng tao. Profiling? Nagbibiro ka ba? Nagsasabi po ako ng totoo. Sir, maniwala kayo sa akin, parang awa niya... Hello? Hello? Saan na ba tayo? Hindi ko rin alam. May tanong ako. Ano yun? Ba't sinabi mo sa akin yung plano niyo kanina? Ba't mo ako gustong tumakas? Ni hindi mo nga alam pangalan ko, di ba? Sasabihin ko sana sa'yo nung bilangungot ka. Kasi naalala ko sa'yo yung kapatid ko. Ganun lang kababaw. Pero nung mas nakilala kita, mas ayaw kitang mapahamak. Ganun pala yung magic, no? Hindi mo mapaliwanag. Corny, no? Corny nga. Pero seryoso, nung na-diagnose yung kapatid ko, nilaan ko lahat ng oras ko sa kanya. Nilapitan ko yung mga kaibigan ko, mga kamag-anak ko, mga politiko. Pero parang wala lang silang pakialam. Di ko rin naman sila masisi kasi lahat naman tayo may hinaharap na problema. Kaming dalawa na lang ng kapatid ko magkasangga. Kaya wala na rin akong pakialam sa ibang tao. Kaya siguro napa-oo na lang ako kanina sa plano.
Pero nung nakilala kita, na-realize ko na pwede pa pala ako mag-alala sa ibang tao. Maraming salamat. Talagang ako pa, no? Yung isang katulad kong walang pakialam sa ibang tao yung magpaparealize sa'yo niyan. Kahit anong pilit mo na mukhang wala kang pakialam sa ibang tao, o kunwari, cold ka, nakita ko naman kung gaano ka kabuting tao. So, na-profile mo na rin pala ako? Hindi kita na-profile. Nakilala kita. At yung nakilala kong tao, ayoko mong mapahamak sa anumang paraan. Sandali lang. Pa? Nak, okay ka lang ba? Oo pa, okay lang ako. Nakita namin sa news, may papuntang bus dito sa atin na munti ka ng ma-hijack. Buti na nga lang daw at may nag-tip. Akala ko kasama ka sa mga pasero, Nak. Hindi pa, hindi ako kasama doon. Buti naman. Kinabahan ako doon, anak. Nasaan ka ba ngayon? Safe ka ba? Oo pa, safe ako. Huwag kang mag-alala, aabot ako sa kasal mo. Hindi ko naman nahayaang ma-miss yung special na araw mo. Yan ni Tita Sab. Sigurado naman akong gusto ka rin maging masaya ni Mama. Salamat, anak. Pa, salamat ha. Maraming salamat po sa pag-uunawa all these years. Pa, may favor sana ako. Ano yun, anak? Meron po kasi akong kaibigan na kailangan ng surgery yung kapatid niya. Matutulungan po kaya natin siya. Sige, anak. Saktong nandun sa kasal ko sila, Dr. Flores. Kahit si Dr. Roma nandun din. Mapapakiusapan ko sila. Sige pa. Salamat po ah. Sige, anak. Nakausap ko na si Papa. Matutulungan niya rin yung surgery ng kapatid mo. Huwag ka na mag-alala, ha? Seryoso ba? Salamat. Salamat. Nagbabadya ang hangin na nakapalipot sa'kin. Tila merong Tricycle! Tricycle! Ako'y nananapit. Saan kayo? Sa may bus station lang, ho. Sige, sige. Tara. Papunay ng kalawakan. Sa paligid umawit-awit. Tara. Kailangan ko nang puntahan yung kapatid ko. Save mo number mo para makontak kita. Di ko alam pangalan mo. Nico. Ako si Nico. Ang layo nga sa Johan. Jenna. Ako si Jen. Ibon sa paligid umawit-awit. Natutulala sa nakakaakit-akit mo. Tinatangi, napapangiti mo ang aking puso. Giliw, di mapigil ang bugso. Ang damdamin ko, mukhang mapapaamin mo, amin mo.
Nagbabadya ang hangin na nakapalipot sa'kin. Tila merong payawatig. Kanina pa siya tingin ng tingin sa labas. Kanina niya pa rin ginagalaw yung tuhod niya. He's clearly nervous. Hinihintay niya yung kaibigan niyang matagal niya ng mahal. Sure na. Natutulala sa nakakaakit-akit mo. Tinatangi, napapangiti mo ang aking puso. Giliw, nagpapahiwating na sa'yo. Damdamin ko, napagtanto na gusto kita. Maganda, matalino, mukhang seryoso sa buhay. Feeling niya alam niya lahat. Magaling daw kasi siya mag-profile. Hindi ko alam kung saan ko sisimulan. Binibigyang kulay ang larawan na para bang ikaw ang nag-iisang bituin, nagsisilbing buwan na kapiling mo. Pero ang hindi niya alam ay kung gaano nakakahawa ang taglay niyang mahika. Kahit anong pilit niyang itago ito, hindi niya alam paano niya nabago ang buhay ng mga taong di man lang niya nakilala. At lalong hindi niya din alam na ako ay nabihag niya na, nang hindi naman talaga sinasadya. Tanto na gusto kita. Giliw, 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 napagtanto na gusto kita. That's the magic of love. Nakakagawa tayo ng mabuting desisyon na babago sa ating buhay. Gaya ng ginawa ni Nico because of Jenna. Kaya naman, let's continue to do good things and spark love for each other. Join me next week para sa isa pang kwentong magpapakanta sa inyo. Ito ang show para sa mga gustong ngumiti, kiligin, magmahal, at sa mga gagawin ng lahat for the love. May minamahal, bawat taong may damdamin, may minamahal. Tulad mo at tulad ko, nakadama sa isa't isa ng pag-ibig.